The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing. There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished. Do you think I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division. From now on, a household of 5 will be divided, 3 against 2, and 2 against 3. A father will be divided against his son, and a son against his father. A mother against her daughter, and a daughter against her mother. A mother-in-law against her daughter-in-law, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary, Manaoag. Ito po ay kwento-kwento lamang. May isang lalaki naghahanap ng trabaho. Sapagkat mahirap po makahanap ng trabaho, lahat inaplayan. At sa lahat ng kanyang inaplayan, isa lamang po ang tumugon sa kanyang pag-a-apply. At yun po ay yung SU. Pero interesting po yung offer sa kanya. Ang offer sa kanya hindi para maging caregiver, caregiver ng mga hayop, pero para maging gorilla. Ang sabi sa kanya ng manager ng zoo, magko-costume ka ng gorilla sapagkat namatay yung gorilla natin at mag-a-act kang parang gorilla. Yung tapos kainin mo lahat ng saging na ibibigay sa iyo. Yun lang gagawin mo, sabi niya. Sapagkat kailangan niya ng trabaho, pumayag siya. So yun na nga po, first day ng kanyang trabaho, siya po ay nag-arti-artihang birang gorilla. Kain ng saging na binibigay sa kanya. Sapagkat napadami ata yung saging na ibinigay sa kanya, ay siya nag-decide na tumalon-talon ng konti, no? Patalon-talon. Sa iyang kakatalon-talon, nahulog po siya sa koral ng leon. At nung nakita niyang palapit yung leon, muntikan niya na makalimutan na siya'y gorilla. Sa takot niya, muntikan siya tumakbo, ay bigla po siyang may narinig. Ang sabi, pre, huwag kang magpalata, huwag kang mag-iingay. Pareho tayong mawawalan ng trabaho niyan. Ibig sabihin yung leon, nag-aarti-artihan din. Mga kapatid, siguro magtataka kayo, ano ba yung relation nitong kwentong ito sa ating mga pagbasa sa linggong ito? Simple lamang po. Sapagkat ang tema ng ating pagbasa ay tungkol sa katotohanan. Isang bagay na kung minsan mahirap pakinggan at kung minsan mahirap tanggapin. Hindi lahat sanay marinig ang katotohanan. Hindi lahat gustong marinig ang katotohanan. Halimbawa, sa unang pagbasa, ang kadahilanan kung bakit si Jeremiah ay biglang ibinaba doon sa tambakan ng tubig ay sapagkat yung mga pinuno ng kanyang panahon, to silence him, they fabricated allegations against him. Sounds familiar, sapagkat hanggang ngayon, it happens. Kapag ayaw natin marinig ang katotohanan, anong pong susunod niyan? We fabricate lies. Gagawa tayo ng kasinungalingan. Because the only way to cover up truth is to tell lie. Alam ng lahat yan. Sapagkat madalas po, kapag ayaw nating malaman ng iba yung katotohanan, ano po ang ginagawa natin? Nagsisinungaling. Pero ang tanong lang po ito, sa pagsisinungaling po ba natin, sa pagtakip natin ng katotohanan para hindi marinig, are we resolving the issue
Or are we simply prolonging the issue? Sige nga. Alam natin sagot din dyan. Walang issue na nare-resolve sa pagtakip ng katotohanan. In our experience sa isang pamilya, kapag mayroon nagsimulang magtago ng totoo, hindi nare-resolve yung issue. It prolongs the issue, but it will not resolve the issue. Maaring ulit wala tayong nasaktan, maaring wala tayong nakaaway, maaring walang gulong nangyari. Pero ang tanong, na-resolve ba yung pinaka-issue? Ang sagot dyan ay hindi. Because the issue will not resolve itself as long as the truth is hidden. Yun ang katotohanan din. At hindi lang yan. Madalas, kapag ang katotohanan ay tinatakpan para hindi marinig, ano po ang nangyayari? It becomes more complicated. Alam din po natin iyan. Kapag ang asawang lalaki o asawang babae nagsimulang magsinungaling sa kanyang asawa, lalo-lalo ng isang bagay na dapat malaman niya, it becomes more complicated. Halimbawa na lang po ito, yung nangutang yung asawa na hindi alam ni Mr. or ni Mrs. Nalaman lang yung malaking-malaki na yung utang. Gulantang lahat yan. Kaya nga mga kapatid, uulitin ko, kahit gaano kaganda ang kasinungalingan, ni minsan ito ay hindi magiging totoo. Kahit gaano kasakit ang katotohanan, ni minsan din ito ay hindi magiging kasinungalingan. Sapagkat mga kapatid, ang isang katotohanan na pinagtatakpan, kapag ito ay hindi pinakinggan, ay paaaring maging lason. Uulitin ko, ang katotohanan na tinatakpan, kapag ito ay hindi pinakinggan, ay maaaring maging lason. Lason sapagkat sisirain nito hindi lang ang pagsasama ng isang tao, sisirain nito mismo yung tao na nagtumatakip sa katotohanan. Kaya nga siguro mga kapatid, when the Lord commands something to us, hindi po yan isang bagay na gusto lamang niyang makita. It is for our own good. Madalas, kapag inuutos ng Diyos ang isang bagay na gawin natin, it is always for our own good. Kaya nga po siguro, kapag tayo ay totoong disipulo ng ating Panginoon, tayo ay talagang parating panig sa katotohanan. Kapag tayo ay totoong alagad ng Panginoon, tayo ay nasa panig parati ng katotohanan. Kaya nga siguro mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng misa, yun ang hihingiin natin sa ating Panginoon. Sapagkat maaari po tayo ay maging leon at gorilya. Nag-aarte-artihan lang. Sapagkat madali pong pumeke. Madali pong mag-arte-artihan lang. Pero hindi pwede niyang palitan ang katotohanan. We cannot fake truth. We can never fake truth. Sapagkat ang katotohanan, kahit itinatago iyan, darating ang panahon na lalabas yan. At sabi ko nga po, dalawang bagay lamang ang pwedeng mangyari. Either we are prolonging the issue or we are making the issue complicated. At sana, mas maaga, mas ma-resolve natin yung dapat nang ma-resolve. Invitation po to sa bawat pamilya. Sapagkat sa loob ng pamilya, uulitin ko, kapag may isang taong nagsimula na magsinungaling,
Isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi niya kayang paniwalaan o pagkatiwalaan ng kanyang minamahal ng katotohanan. And it would not sound nice. And it is not good. Kaya nga siguro mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng misa, we ask God to give us the courage, to give us the strength. Kahit gaano kasakit marinig ang katotohanan, sana masabi natin na kahit gaano kahirap sabihin ang katotohanan, ay sana po parati tayong nasa panig nito. Kahit kung minsan mas magandang kasinungalingan, sana po pipiliin pa rin natin ang magsabi ng totoo. God is truth. Yan ang sinabi niya. Ako ang katotohanan. Kaya nga, anyone who lies, isa lang po ang ibig sabihin nun. We are acting against God. Amen.